Deku at buong UA Class 1 ay magtutulungan na. Kurogiri/Shirakumo naabot na ang limitasyon ng quirk niyang Warp Gate. At All for One magpapakawala ulit ng isang matinding full quirk factor release para tapusin ang ating mga bida. Yo, what's up? This is Kuya Jepoy at dito sa chapter 422 ay ipapakita ng ating mga young heroes kung gaano nga ba sila kalakas sa pinag-isa nilang kapangyarihan. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sa pinakaunang panel ay makikitang naihatidan ni Aoyama etong si Deku sa kung saan naabot ng kanyang makakaya para alalayan ang kaibigan. Bali na ipaghiwalay nga sila dito sa mga tipak ng batong naglalaglagan sa battlefield. Tinawag ni Deku si Aoyama subalit nakakiting sinabi ng dating UA traitor na magpatuloy nga lang daw sa pagtakbo si Deku. Nabaling naman ang atensyon dito ni Aizawa nang makitang may kakaibang nangyayari kay Shirakumo. Mapapansin na de-deform na yung composition ni Shirakumo dahil sa pagbubukas ng napakaraming portals at maaaring beyond nga ito sa limitasyon ng kapangyarihan niya bilang isang Nomu. Bali masakit nga ito para kay Aizawa na makita ang lagay ng dating kaibigan na sa kabila ng hindi makontrol na katauhan neto ay nagagawa pa din silang tulungan. Bali dito ay nanggagala-iting tumakbo si Deku papunta sa direksyon ng Demon Lord at mapapansin nga rin natin na talaga namang wasak-wasak ang lupa sa buong battle area na kinatutungtungan nila. Sa kabila nga nito ay nandito nga rin pala etong mga estudyante ng Kitsubo Academy High School na sina Shindo at Nakagame na tumutulong din para pabagsakin si All for One. Dito rin ay sinusubukang i-divert ang atensyon ng villain ng mga long range hero na to gamit ang kanika nilang mga long range attack. Habang sa kabilang banda naman inarealize ng ibang hero na matibay nga daw etong si All for One at hindi nga daw gumagana ang kanilang mga atake. Sinabi naman ni Aizawa sa ibang mga heroes gamit ang communicator na kinakailangan nga daw nilang gumawa ng opening na maghahatid sa kanila papunta sa kinaroroonan ng villain. Subalit dito nga, bigla namang ipinalam ng villain na magpapakawala nga daw siya ng isang full factor release. Bale ito nga din yung kaparehong pag-atake na ginawa nitong si All for One against dito kay Bakugo. Subalit ang kaibahan lang neto ay mas pinatindi pa nga ito dahil ayon kay All for One na-overcome niya ang kapangyarihan ng multiple quirks at nakuha niya ang full control ng mga ito. Dagdag pa ng villain na hindi nga doon nila magagawang manalo laban sa kanya nang dahil lang sa marami sila. Pagkatapos bigla itong nagpakawala ng isang matinding laser beam na sinabayan pa ng mga slash beam at kung ano-ano pang matutulis na mga bagay na may kasama pang rivet stab. Dito ay bigla nga din pumasok si Hagakure at inilihis yung laser beam na direktang tatama sana sa ating mga heroes. Sa pagbigkas ni Deku sa pangalan ni Hagakure nasabi na lang nito na ang pakikipagdeal nga daw sa kahit anong beam of light ay ang bagay nga daw kung saan siya namamayagpag. Wala namang sinayang na oras si Momo after niya ngang mabuo etong creation niyang railgun. Pagkatapos ay tinawag niya nga itong si Kaminari at gamit ang electrification quirk nito ay sinimulan ni Kaminari na i-charge yung oversized weapon na to. Mula nga dito ay agad namang nagpakawala etong railgun ng napakatinding pwersa ng pag-atake papunta sa kinaroroonan ng villain. Bali dito ay nagawa namang maiwasan ni All for One ng isang direct hit mula sa matinding atake na yon sa tandem nitong sina Momo at Kaminari. Pagkatapos ay agad itong nagcast ng isa pang nakakakilabot na atake gamit ang multiple quirks. Agad namang naghanda si Deku para pigilan yung paparating na atake ni All for One upang protektahan ang mga kaibigan. Subalit agad naman siyang pinalibutan nitong sina Kaibara, Sato, Zero, Ibara, Shishida at maging etong si Ujiro para protektahan siya. Sinabi nga dito ni Ujiro kay Deku na i-reserve niya nga daw yung lakas niya sa pinaka-importanteng paggagamitan neto. Nakangisi pero seryosong sinabi naman ni Sato na etong si Deku nga lang daw ang may kakayanang makapag-deal ng matinding damage kay All for One. Dagdag pa nito na sila na nga daw ang bahalang dumepensa sa mga atake ng villain. Bigla namang may mahahabang bagay na pumulupot sa katawan ni Deku at dito ay nakumpirmang etong sina Chuyo at Soji ang umaalalay sa kanya upang maiwasan yung mga ginagawang rampage ng villain sa ground. Intense namang napapanood ng mga evacuees yung makabagbag damdaming laban mula sa isang malaking screen. Dito ay napatawag bigla sa mga magulang niya etong bunsong kapatid ni Chuyo na si Satsuki dahil sa matinding effort na ginagawa ng ate niya sa kasalukuyang nagaganap na labanan. Nakisali naman sa pag-cheer etong kapatid na lalaki ni Chuyo na si Samidare na sinabi nilang gawin nga daw ni Chuyo yung best niya. Nabanggit din etong kaibigan ni Soji na gawin niya nga rin daw yung buong makakaya niya. Habang sa kabilang dako naman inamin ni Soji kay Deku na hindi nga daw sila ganun ka-agile para maiwasan ang mga ginagawang pag-atake ng villain. Pero ganun pa man ay sinabi ni Chuyo na gagawin nila ni Soji ang lahat para maihagis siya ng malayo. At pagkatapos maihagis papalayo etong si Deku ay binanggit niya ang pangalan ng dalawa bilang pasasalamat. Pagkalapag ni Deku sa ground ay bigla namang bumungad sa kanya etong napakalaking tentacles ng villain. Subalit agad namang dumating at pinigilan netong sina Kirishima, Mina at Fatgam yung papatamasa na tentacles sa kanya. Sinabi nga dito ni Kirishima kay Deku na gawin niya nga daw ang best niya, habang ipinangako naman ni Mina na gagawin nila yung best nilang lahat.
Dito ay naghanda ulit si Deku upang bumuelo para sa muli niyang pagtakbo. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa napakatinding efforts na ginagawa nitong mga kaibigan niya. Meanwhile ay naguguluhan naman dito si All For One sa kung bakit nga itong soon-to-be corpses ay nananatili pa ding buhay. Hindi na nga daw makagalaw ang mga ito ng maayos pero nakikita niyang determinado pa rin ang mga mata neto. Dito ay biglang may naalala etong si All For One during netong first war arc na during that time ay kinantsawan niya nga etong mga vestiges nila Nana Shimura at ang kapatid na si Yuichi. Dahil nga daw sa paglalagay ng kanilang mga tiwala sa isang worthless successor na ang tinutukoy niya nga ay etong ninth user na si Deku. Subalit ngayon nga ay dito na na-realize ni All For One ang malaking pagkakamali ng pananaw niyang yon. At sa wakas ay naiintindihan niya na ang magiging panganib na maidudulot sa kanya ni Izuku Midoriya. Dito ay makikitang nagpatuloy si Deku sa pagtakbo habang nakaantabay naman itong sina Gentle at Death Arm sa maaaring banta na pipigil kay Deku. Bali sinabi nga dito ng dalawa na gawin niya nga daw ang best niya. Unti-unti namang nakikita ng villain ang weakness ng ating bida na something ay wala kay All Might. Sa kabilang dako naman ay guess etong si Tokoyami lang yung kabilang sa Class 1A na wala sa kasalukuyang nagaganap na laban at kasama nga nito ang quirkless na si Hawks. Subalit maging siya nga din ay umaasang gagawin ni Deku ang best niya. Habang si Deku naman ay nagsimula ng matalisod sa kakatakbo. Subalit bigla naman siyang hinawakan sa braso ni Ida at tinulungan siya na ma-regain yung momentum na kinakailangan niya. Pagpapatuloy pa ng villain na etong weakness nga daw ng ating bida ang siya ring dahilan ng paglabas ng strength niya. Na kung saan ay nagagawa nitong mamotivate ang mga kaibigan niya na bumangon ng paulit-ulit. Habang nagpapatuloy lang ito sa goal niya ay hindi nga rin daw sumusuko ang iba pa nitong mga kasamahan. Sa kabilang dako ay nalipat ang scene dito na na-mention ng isang fighter pilots ng Amerika na ang akala nga doon niya ay walang ejection seats etong X-44 jet fighter nila. At inassume naman netong American Army na siguro nga daw ay si All Might ang may pakana neto. Na malayong isinagot naman ni All Might na etong mga bata nga daw ay nagsusumikap para makagawa ng isang perfect victory. Which is ang ibig niyang sabihin na ang mas kukonting masasawi ay mas maganda kaysa sa marami. Then dito ay itinaas ni All Might etong isang kamay niya at biglang pumasok sa isip niya yung kauna-unahang pangyayari nang makita niyang walang pag-aalinlangang sumugod at tumulong ang isang quirkless na si Deku sa taong nangangailangan ng tulong, and by that time, biglaan na lang din kusang gumalaw ang katawan niya na katulad ng kay Deku para isagawa ang isang heroic act. And since then, naging ganito daw palagi ang ating bida. Sa kabilang dako ay pinakita sa panel na to sina Militia Shield, Rudy Soul at mga kapatid dito na sina Lala at Roro na sinasabing gawin nga doon ni Deku ang best niya. Pagkatapos ay binalik ang scene sa tumatakbo sina Deku at Ida. At habang itinutulak ni Ida ang kaibigan, inatanong niya kay Deku kung naalala nga ba daw nito yung unang araw nila sa UA sa mismong gate ng school nila. Pagkatapos nga nag-flashback sa utak ni Deku yung time na yon, nakasama nga nila etong si Ochako wherein binigyan nga dito ni Uraraka ng bagong meaning yung pangalang Deku. At naiintindihan na nga daw ngayon ni Ida ang ibig nitong sabihin na do your best. Meanwhile, makikitang magkasama nga etong sina Uraraka at Pixie Bob sakay ng helicopter papuntang ospital. Pumasok nga din sa isip ni Ochako yung sinabi niya dati sa meaning ng pangalan ni Deku na gustong gusto niyang pakinggan, in which ay parang sinasabi nito palagi na do your best. Pagkatapos nga isang malakas na pagpukpok ng mesa ang makikita sa kamay na to. At dito ay napag-alam ang kagagawan ito ng presidente ng USA. Sinabi nga nito na ipadala nga daw ang lahat ng kanilang mga heroes sa Japan sa lalong madaling panahon. Na nangangambang sagot naman ng isang to na kapag manalo nga daw si All For One ay hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng kanilang bansa. Sinabi dito ng presidente na wala siyang pakialam at kinakailangan nga daw nila itong gawin ngayon din. Ipinakita naman sa panel na to ang exhausted na si Shoto na bagamat wala itong sinabi, para nga dito sa ating bida ay naririnig niya ang boses ng lahat na tumatawag sa kanya. Bali ipinapakita nga dito yung iilang taong tinatawag ang pangalan ng ating bida. Nagawin nga daw nito ang best niya. At habang nakataas pa din ang kamay ni All Might bilang karangalan sa pagiging mentor ng isa na ngayong hero kung saan ay nakasalalay ang lahat ng kinabukasan nila, ay sinabi ni All Might na para sa kanya ay etong si Deku ang greatest hero. Hindi nga may palawanag na emosyon ang nararamdaman ngayon netong nanay ni Deku habang maluha-luha niyang sinasabi sa kaisa-isa niyang baby boy na do your best, Izuku. At sa pinakahuling panel ay makikitang nakapagland ng isa na namang napakatinding suntok ang ating bida sa tinaguriang Demon Lord gamit ang natitirang embers ng One For All. At dito nagtapos yung chapter na to. Bali mga idol ay napakatinding chapter nga nito para sa ating mga MHA fan. At kung nandito pa rin kayo sa parte ng video na to ay napaka-solid nyo. Maraming salamat. I-follow nyo na din ang aking Facebook page for more anime news and updates. Suportahan nyo din ang aking Sakamoto Days full chapter reviews gaya ng pagsuporta nyo sa mga video ko ng MHA. So yun lang, bye bye!